Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Na-miss ko po kayo. Isang araw ako hindi nakapag-vlog. Pero anyway, ito po ang malungkot na balita. Mahal na naman. Mahal na naman po ang fuel. Mahal po ang gasoline, mahal ang diesel. Pero hindi pa rin tayo hihinto sa paggamit ng ating mga sasakyan. Kaya nga po, buhol-buhol pa rin ang traffic dito sa Metro Manila at sa ibang cities dito sa buong Pilipinas. At dahil nga po sa sobrang traffic na yan, ay tumataas pa rin ang ating konsumo sa gasoline at sa diesel. Ito mga kapatid, kailangan mapag-aralan natin sa ating personal na kakayanan kung paano makakatipid tayo sa fuel. Sa ibang bansa po, sa US, sa Japan, sa Europe, at sa lahat po ng mga gumagawa ng mga sasakyan, itong mga manufacturers ng mga sasakyan na ito, kahit noong pamang araw, talagang nire-resolve na nila yung problema dito. Kaya nga po maraming mga sasakyan ngayon na pinaliit na yung kanilang makina, pinagaan na yung body, no, yung mga dating 8 cylinders, 6 cylinders na mga engine, 3 cylinders na lang ang karamihan ngayon, lalo na sa Japan. Tingnan niyo yung mga maliliit na sasakyan diyan. Pati yung mga engine natin ngayon, aluminum na. Yung mga engine blocks, dati ang aluminum lang ay yung cylinder head. Ngayon, pati yung engine blocks, aluminum na rin. Yung mga pang-ilalim, karamihan, mga aluminum na rin, yung mga pyesa. Para sa ganung paraan gumaan. At habang gumagaan ang sasakyan mo, ay nakakatipid ka po sa fuel dahil hindi nahihirapan yung makina. Ngayon, nagdatingan na rin po itong mga hybrid vehicles na to na gumagamit ng internal combustion engine at gumagamit din po ng na electric motor. At yung pinakabago nga ngayon ay itong mga electric vehicle. Hindi rin naman po humihinto itong mga automotive manufacturers na makagawa pa sila ng mga paraan upang makatipid tayo sa konsumo ng fuels at makabawas tayo sa pollution. Kaya meron silang ginawang proseso ngayon, karamihan ng mga high-end na mga sasakyan ay nilalagyan na nito. Itong start-stop process, yung kapag ka umaandar ka tapos na-traffic ka, kusang mamamatay po yung iyong engine pag-apak mo doon sa brake pedal. At pag binitawan mo naman yung brake pedal, kusa namang i-start yung engine mo. So hindi po hybrid ang pinag-uusapan na, ito internal combustion engine na sasakyan. So ganun po yung trabaho nitong start and stop process na ito. Meron po niya ng Toyota, meron din niya ng karamihan ng mga European cars. So dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung magiging effective yan sa sobrang traffic dito sa Pilipinas. Dito, konting galaw mo lang, hinto ka, apaka sa preno, ang mangyayari nun, malalas pagkagad yung starter mo. Pero sabi naman po ng Toyota, dito po sa kanilang start and stop process na to, yun daw pong starter na gagamitin dito, kaya pong mag-start ng 384,000 times na pag-i-start ng starter nito. At pagdating ng time na yon, estimate nila around 8 years yon. Iilaw yung check engine nun at hindi pa naman sira yung starter mo. So hindi lang mamamatay yung check engine, pero dapat daw po doon papalitan yung starter at papalitan din yung relay. Doon sa may mga start and stop process na mga sasakyan na yan. Sa susunod na mga pag-aaral natin mga kapatid, i-dig deeper natin yan, nahanap din tayo ng mga research pa tungkol dyan. Pero ito nga po mga kapatid, bakit po ba ginawa yun? Para nga po makatipid. Kasi po pag matatraffic ka, mamamatay ang makina mo, mag-stop yung engine mo, and then siyempre walang emission at wala rin konsumo sa fuel. Ngayon pag aabante ka, saka lang gagana, pag binitawan mo yung brake pedal ng paa mo, biglang mag-i-start yung engine mo. At kaya daw po mag-start nito per day, 131 start ng starter per day. Kung traffic dito sa Pilipinas ang pag-uusapan dito sa Metro Manila, kulang yung 131 times na mag-i-start yung starter mo. Pero mga kapatid, pwede mo rin naman patayin yung option na yon. Ayan, pwede mo patayin, pwede hindi mo siya gamitin. Kung ihahambing po natin itong start and stop process sa mga sasakyan natin dito sa Pilipinas, talagang mag-iisip po kayo paano mo gagawin yun na every time na ihinto ka, papatayin mo ang makina mo tapos i-start mo ulit. Baka sandali lang, sira na starter mo, ubos na ang baterya mo. At siyempre kung mainit ang panahon, wala kang aircon. Pero ang sabi po nila dito, itong mga moderno nga teknolohiya na to na nandiyan nga sa mga moderno ring mga sasakyan, yung aircon hindi namamatay. So ibig sabihin, may sarili na siyang mga compressor na electric. No? So yung mga siguro mga inverter na compressor na to para doon sa aircon at may sarili na rin siyang mga baterya. Kaya nga po ito pag-aaralan po natin itong mga sa mga susunod nating vlogs at i-research po talaga natin to ng maigi. So yung mga electric vehicle po kasi ganyan naman yung system nila na kapag ka huminto ka sa traffic talagang naka-off yung motor, yung electric motor at kapag ka inapa ka may accelerator doon lang siya gagana.
So ang nagpapagana po doon sa aircon ay yung baterya na rin mismo. Yun nga lang, hindi ito yung air conditioning compressor na umaasa doon sa ikot ng motor. So may sarili na siyang power source para nga yung mga inverter ng mga air conditioning ngayon, yung mga digital inverters. So mga kapatid, yung mga hybrid na mga sasakyan, kapag ka po yan ay umaabante, halimbawa ang speed mo, yung mga plug-in hybrid, kapag ang speed mo nandoon ka na sa mga 30 or 40, at kapag ka huminto yan sa traffic, ang gumagana dyan, yung electric. So ganun po yung mga hybrid na mga sasakyan ngayon. Ganun din po yung proseso no, na kapag hihinto ka, mamamatay yung internal combustion engine, gagana yung electric, at pag-aabante ka naman, pagdating mo doon sa certain speed o kilometers per hour na yon, kung kailan gagana yung internal combustion engine mo, doon ka pa lang din naman kukonsumo ng fuel mo. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod, mga kapatid. So, ito naman ang ating tignan ngayon. Sa sarili nating pananaw, sa sarili nating kakayahan, pwede rin po tayong magtipid. At yung mga pamamaraan po na ito, ang babanggitin ko po sa inyo. So ito mga kapatid, number 1, dapat po laging tama ang hangin ng ating mga gulong. Hindi po dapat under ang pressure, underinflated. Hindi po pwede yun. So kung ang pressure ng gulong mo doon sa recommended nung booklet mo, nung manual mo ay 30 PSI, no? 30, ang kanyang pressure, dapat 30 ka talaga. Ngayon, kung mas mababa ka doon, kung nasa 25 ka or nandoon sa 20, mga kapatid, mas matindi yung kapit noon sa kalsada, kung asfalto yan or semento, at habang ikaw ay bumibilis, lalo pang dumidiin sa kalye yan, sa kalsada yan. Kasi nga po, yung aerodynamics ng ating mga sasakyan, halimbawa yung kotse, mapapansin nyo, ganyan ang korte ng kotse. Oh. So habang sumasalubong yan sa hangin, gaganon yung hangin, dumidiin naman yung sasakyan mo doon sa kalsada. Dumidiin yan. At kung malambot yung gulong mo, magkakaroon ng mas maraming friction kasi lalo kanyang idinidiin sa kalsada. At maganda rin po yun. Kaya kung mabilis ka, syempre maganda yung traction ng gulong mo doon sa semento. Kaya lang kung malambot ngayon yung gulong mo, underinflated ka, ang mangyayari, sa halip na tamang-tama yung lapat ng gulong mo doon sa semento, ang nangyayari, lumalambot at nagkakaroon ng friction. At kukonsumo ka po ng gasolina or diesel, ng fuel. Kaya nga po yung mga malalaking truck meron siyang tinatawag na air management kit. Yung air management kit, yung mga, halimbawa, itong mga truck na yan, yung may sariling ulo, tapos may body, mga FB body, at mataas yung FB body niya. Halimbawa, ito yung pinakaulo nung truck mo, tapos meron ganyan. So, nilalagyan niya ng air management kit. Ganon. Para yung air madadivert na ganon. So, maganda yung kanyang aerodynamics. So, ganon din po yun. Kung malambot din ang gulong ng truck na yon, ganon din ang tendency. Yung gulong niya, idinidiin niya doon sa kalsada at magkokos po yun para magkaroon ng pagpigil doon sa sasakyan mo. At habang napipigil ng hangin yung sasakyan mo, edi syempre, pati yung traction doon sa kalsada dahil malambot yung gulong mo, kukonsumo ka po ng fuel, ng diesel or ng gasoline. So ano po ang dapat gawin? Dapat palaging tama po ang hangin ng inyong mga gulong. Number 2, mga kapatid, bawasan nyo po ang karga nyo sa inyong sasakyan. Kung ang gamit nyo po kotse at nandun naman lahat yung mga abubot nyo, may mga mabibigat na bagay pa o kaya nag-groceries kayo, hindi nyo binababa yung mga binili nyong mga mineral waters dyan or kung ano-ano pa o kaya kotse ang gamit mo, bumili ka pa ng malaking jack, no? Bawasan nyo po yun. Kasi po, papapansin nyo po yan Kung bumabiyahe ka at ikaw lang ang laging sakay ng kotse mo, matipid ka sa fuel, mapapansin nyo yan. Pero pagka kasama mo yung mga barkada mo, kasama mo pamilya mo, full seating capacity yung sasakyan mo, lumalakas ka sa fuel. Kasi nandun na nga po yung bigat. Nahihirapan yung engine mo na paganahin yung sasakyan mo dahil palagi kang nagre-rev, no? Nag-accelerate ka ng every time na abante ka ng mataas. At habang ikaw ay nag-accelerate ng mataas, siyempre, kumukonsumo ka ng gasolina. So, yan po yung number 2, bawasan nyo po yung inyong karga. Dahil po, kung kayo po ay may karga na additional na 50 kilograms, no? Kaya pong kumonsumo niyan ng 2%. The more na mabigat ang karga ng sasakyan mo, magdadagdag ka po ng konsumo sa fuel. At sayang po yon. Mga kapatid, ito po yung pangatlo. Mabilis kang bumabiyahe sa highway. Sabi mo nang nandiyan ka sa super highway, sa SLEX, no? South Luzon Expressway. Ang bilis ng biyahe mo. So, ang nasa isip mo, kapag ka mabilis ang biyahe mo dahil sumasalubong ka nga sa hangin at maganda naman yung klima, no? Malamig pag sumasalubong ka sa hangin, ang nasa isip mo, makakatipid ka po sa gasolina or sa diesel. Bubuksan mo ngayon yung bintana mo at papatayin mo yung aircon kasi nga presko naman.
mga kapatid, hindi ka po nakakatipid doon. Kasi tulad nga po nung sinabi natin doon sa una natin, yung aerodynamics po ng sasakyan, yun nga, yung pag sumasalubong ka sa hangin, no, dapat ay mabawasan yung pagsalubong mo, yung resistance na yon. Kaya nga po, nakadesign ng mga sasakyan natin na may nguso, tapos pag ganun siya. Ngayon, kung bubuksan mo yung mga bintana mo, yung hangin ngayon papasok doon sa loob ng sasakyan at magdudulot din po yun ng resistance. Makokontrol yung pag-forward ng katawan ng sasakyan mo at habang yun ay nakokontrol, syempre, nagdadagdag ka rin doon ng power sa engine mo at yung dagdag na power doon sa engine mo, na kumukonsumo ka rin po ng fuel. Gasolina man yan or sa diesel. Kaya mas okay pa kung ikaw ay bumabiyahe, i-aircon mo na lang po yan. Ngayon, kung kaya mo naman na wala kang aircon at nakasara mga bintana mo, okay din yun. Pero mga kapatid, hindi po nakakakonsumo ng malaki sa fuel kung ikaw ay bumabiyahe ng mabilis. Halimbawa, 70, 80, 90, 100 na naka-aircon ka, wala pong konsumo halos sa fuel yan, yung nadadagdag na konsumo. Kasi inira-ride on mo na lang yung compressor ng aircon mo din eh. Kasi nga po talagang mabilis naman. Siguro around nasa mga 2,000 RPM yan. Hindi mo na nga nararamdaman dyan yung nag-on and off yung iyong compressor. Mga kapatid, ang pang-apat natin, huwag masyadong mabilis, huwag din namang masyadong mabagal. Halimbawa po, nasa highway ka, tumatakbo ka ng 100 kilometers per hour. Yun naman yung maximum natin, no, sa mga super highways natin. Mga kapatid, may dagdag ka na 15% na konsumo mo sa fuel. So, i-maintain mo yung 100 kilometers per hour na takbo, 15% na fuel consumption ang madadagdag sa'yo. At kung itataas mo pa doon ang takbo mo, mga 110 kilometers per hour, naku po, mga 25% na fuel na po ang inuubos mo, ang nasasayang. Kaya hanggat maaari, huwag nyo pong i-maintain na nandoon kayo sa 100 kilometers per hour, since yun naman yung maximum, huwag kayong magma-maximum. Sayang ang fuel nyo at napakadelikado pa po niyan. Ngayon, yun namang bagal. Ito, huwag naman kayong tatakbo na below 50 kilometers per hour kasi ang mangyayari, yung speed ng inyong sasakyan ay mabagal din. Pero mataas ang inyong RPM dahil ang cambio nyo ay hindi naman mapupunta doon sa pinaka-high speed. So, mataas ang RPM nyo, mabagal ang takbo nyo, kukonsumo rin kayo ng maraming fuel. Hindi nyo makukuha yung tamang distance na dapat tinakbo ng fuel na nagagamit nyo. So, ano yung pinaka-the best na speed nyo? Doon lang po kayo sa 60 to 90. Kung talagang gusto nyong matipid at kung talagang gusto nyong maabot yung efficiency po ng inyong engine, ng inyong makina. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. At sa ganoong paraan, makakatipid po talaga tayo sa fuel. Mga kapatid, iwasan nyo rin po yung irirevolusyon nyo. Pag start nyo ng makina nyo, inirevolusyon nyo. Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, yung mga modern engine, hindi na po uso, mga kapatid, yung pinagtatagal yung warm-up. Sakto na po yun, mga 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pag start mo ng modern na engine mo, yung mga modern na sasakyan mo, pwede mo na pong gamitin yan. Para din po makatipid kayo sa fuel. At huwag nyo na pong nire-revolusyon, huwag nyo na pinatataas yung RPM na nakahinto kayo. Sayang lang po yun. Iwasan nyo rin po yung mga sudden na pagpepreno, yung mga biglaang pagpepreno. Halimbawa, nakita mo naman na merong mga sasakyan sa harapan mo, magmamabilis ka, tapos mamemreno ka. Tapos aarangkada ka na naman, nag-high RPM ka. So, iyan po, hindi po nakakapagdulot ng pagtitipid sa fuel yan. Lalo ka pong lalakas sa fuel dahil palaging tumataas yung RPM mo every time na aabante ka. Pwede namang yun, tinatansya mo na lang eh. Halimbawa, kung talagang gusto mong magtipid, kahit mapa-manual or automatic ang sasakyan mo, makikita mo naman yung mga sasakyan sa harapan mo eh. Kung medyo bumper to bumper talaga ang traffic, wala kang choice, mamemreno ka talaga. Pero kung hindi naman, tansyahin mo na lang yun, at huwag kang magte-tailgating. Kasi pag nag-tailgating ka, yung buntot ka talaga, bumper to bumper, binubuntutan mo yung mga sasakyan na nasa harapan mo, unang-una delikado yan at bawal yan. At ang mangyayari po doon, every time na namemreno yung nasa harapan mo, namemreno ka rin. Pwede namang paunahin mo lang siya ng konti at kung halimbawa hindi naman siya huminto, hindi ka pa darating doon sa malapit sa kanya, wala ka ipepreno. So smooth yung takbo ng sasakyan mo. So iwasan nyo po yung mga biglaang pagpepreno na yan at hindi po yan nakakatulong para makatipid ka sa iyong fuel. Mga kapatid, kung automatic transmission po ang inyong sasakyan at mayroong cruise control, gagamitin nyo po yan. Makakatipid po kayo dyan, lalong-lalo na kung kayo po ay bumabiyahe sa mga expressways. Mahaba yung biyahe, halos wala kayong sinusundan, gagamitin nyo po yan. Naiseset nyo naman yung speed niyan 60, 70, 80, 90 at kung gaano kataas nyo gusto, pero delikado po yon. So yung pinakamabilis, halos hindi mo magamit yan dahil maaabutan mo yung nasa unahan mo. Ang kagandahan lang po sa cruise control, mga kapatid, i-maintain niya yung constant speed na yun. Halimbawa, sinet mo sa 80,
nasa 80 ka lang. At kung nagbabago yung kalsada, siyempre pagka paakyat yung kalsada, magbabago rin yung yung cambio mo. Siya mismo ang nag-a-adjust doon, pero yung speed mo maintain yun. Tapos babalik ulit siya doon sa top gear. Kasi po, kapag ka nandun sa top gear, mababa ang RPM mo pero yung speed mo sakto dahil mini-maintain nga po yon nung cruise control mo. At kung manual transmission naman po yung sasakyan nyo, dapat po talaga kalkulado nyo rin po yung inyong speed. So dapat nandoon kayo sa top gear palagi. Kasi ang kagandahan lang naman po, kung nasa highway po kayo at nandoon kayo palagi sa top gear, syempre mababa yung RPM at mabilis naman ang takbo ng sasakyan nyo. Yung saktong-sakto, match na match doon, kung ano yung speed nyo, ganun din dapat yung gear na ginagamit nyo. Nandoon kayo sa top gear. Halimbawa po, ang speed nyo ay nandoon na nga kayo sa, halimbawa, tumatakbo na kayo na 80 or 90, pero nandoon pa rin kayo sa fourth gear, o kung manual transmission, karamihan naman ng manual transmission na fifth na yun, quinta, may sixta pa nga. So, dapat nandoon kayo, i-match nyo na yung inyong cambio doon sa speed nyo. Para po yung RPM bumababa at makakatipid po kayo sa fuel. Yung mga bago pa lang nagmamaneho, siyempre karamihan yung mga bata pa, no? Mga bagong kuha ng lisensya at mayroon din sila mga bagong sasakyan. Dapat marunong kayong tumantya. Halimbawa, galing kayo sa isang mataas na parte ng kalsada, tapos yung susunod na yung ma-approach nyo ulit ay paakyat na naman. So dito pa lang sa mataas na parte na yon, magdagdag ka na ng speed. Para pag ahon mo doon sa susunod na paakyat ay hindi ka na magdadagdag ng RPM doon at kukonsumo ka ng gasolina. Sayang kasi yung speed mong ganun na parang itutulungan mo na lang ng konting gas pa doon sa acceleration mo, bibilis ka. At siyempre, pag ahon mo doon sa akyatin ulit na susunod, nakakatipid ka na po doon ng fuel dahil hindi mo nagagalitin ang makina mo. So sa ganung paraan, makakatipid ka po ng gasolina. Ngayon, halimbawa po, traffic light, alam mo naman, may traffic light dyan sa harapan mo, may makakasalubong ka, binibirit mo pa. E di siyempre, hihinto at hihinto ka kapag ka naabutan ka ng stop. Yung iba, binibit naman yung red light. Nako, yun ang delikado. Kasi nga, nagmabilis siya eh. Meron na nga traffic light, dapat malayo pa lang yun, tanaw mo na yung traffic light, okay, mag-minor ka na, magdahan-dahan ka na. Di ba? So pagdating mo doon sa intersection, siyempre kung hindi ka abutan ng red, pwede kang dire-diretso. Pero kung abutan ka ng red at hindi naman mabilis ang takbo mo, siyempre mamemreno ka. Pero kung binibirit mo, tapos ayan na yung traffic light, mapipilitan kang huminto, sayang lang yung fuel na inubos mo doon. So, hindi ka rin po makakatipid. Mga kapatid, yung pangsiyam, planuhin mo yung biyahe mo araw-araw. Kung nag-opisina ka, alam mo naman na traffic talaga yung dinadaanan mo araw-araw, planuhin mo na yan. Kung walang ibang way na madadaanan ka at talagang aabutan ka ng traffic, siguro ang pwede mo lang talagang gawin, agahan mo ang pasok mo sa opisina. Sa ganung paraan, hindi ka maaabutan itong bumper-to-bumper na traffic. At sa pag-uwi mo naman sa gabi, siyempre, magpalipas ka muna ng oras para hindi mo rin abutan yung bumper-to-bumper na traffic na yan. Sa ganoong paraan, mga kapatid, hindi lang yung gasolina or diesel ang matitipid mo rin po yung maintenance para sa sasakyan mo. Dahil the more na sasalang ka dyan, nadadarang ka dyan sa traffic na yan, nagkakaroon din po ng matinding wear and tear ang inyong mga sasakyan. Ito na yung pansampu. Hanggat maaari po ay huwag nyo pong panatilihin na nasa mahabang idle or minor ang inyong mga sasakyan. Nag-umaandar po yan. Kasi po, yung gagawin mong pahingahan ng sasakyan mo, gagawin mong tulugan ng sasakyan mo, hindi ka po talaga makakatipid sa fuel. Hindi lang po yung paglakas ng konsumo sa fuel ang mangyari, pati po yung engine nyo magkakaroon ng wear and tear yan. Pati po yung langis nyo, mabilis po yung mag-oxidize. Mabilis pong malalaspag yung langis nyo. At kasama na rin po doon yung inyong mga automatic transmission. So lahat ng umiikot, lahat ng moving parts na yan, kapag ka po kayo ay laging nasa mahabang idle, mabilis pong magkakaroon ng problema ang inyong sasakyan. Kaya nga po, itong mga bagong teknolohiya ngayon na inilalagay nila dito sa mga modernong sasakyan, yan nga pong start and stop process na yan, ginagawa nila ngayon at umasa po kayo. Yung mga susunod pang mga sasakyan na yan na kahit na hindi high-end, siguradong lalagyan po nila yan. Dahil idinidikta po yan ng Environmental Protection Agency ng Amerika, pati na din sa ibang mga bansa, lalo na dyan sa Europe. Inilalagay po nila yan para unang-una makatipid po sa fuel at makabawas po sa pollution.
So, yung mga susunod nating mga vlogs, yan naman po ang tututukan natin. Kung ano ang trabaho niyang start and stop po na yan at paano siya talaga nagwo-work in general sa mga sasakyan. Mga kapatid, sana po makatulong pong muli sa inyo itong kaunting tips na ibinahagi ko po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang na mga nagmamaneho. Sa ganitong paraan, naiingatan natin ang ating sasakyan at nakakatipid pa po tayo sa fuel at hindi po tayo masyadong nagdudumi sa ating environment. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ng marami.